Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng kalamay latik or kalamay sa latik. Actually, meron na po tayo ditong video ng kalamay latik at yun po yung kauna-unahang cooking video na ginawa po natin dito sa YouTube. Kaya may pagkakataon na hindi po natin masyadong naipaliwanag yung paggamit po doon sa mga ingredients. Kaya para po doon sa mga nag-request sa atin na ulitin ang paggawa ng kalamay latik, muli ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa ng reseping ito. At tulad po ng nasabi ko doon sa unang video, nasa 3 stages po ang paggawa ng kalamay latik. So una yung latik, then yung kalamay dough at saka yung syrup. Okay, narito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating kalamay latik. Unahin natin yung latik. So, meron po tayo ditong 2 cans of coconut milk. Pwede rin yung 1 can kung konti lang ang gagawin natin. Then, meron po tayo ditong video ng paggawa ng latik. So, pwede po nating panuurin yung paggawa po ng latik doon sa ating cooking video ng paano paggawa ng latik. At meron po tayo ditong glutinous rice flour para po doon sa paggawa natin ng kalamay dough. At para po doon sa syrup, meron po tayo ditong sugar, then jackfruit o langka, vanilla extract, then pandan leaves. Kung wala naman kayo nito, okay lang, optional lang po ito. Kakailanganin din po natin dito ng water. Okay, umpisahan na po natin ngayon ang paggawa po natin sa ating kalamay latik. Ngayon, ang unang gagawin po natin, uunahin natin gawin yung latik. Kasi kakailanganin po natin yung oil. So, pwede tayong magtingin doon sa video kung paano gumawa ng latik. So, ito ilalagay natin dito sa kawali. Itong coconut milk. So, paggawa ng latik, ang kailangan natin ay thick coconut milk. So, 2 cans itong ginamit ko. Pwede rin yung 1 can. Kaya lang, medyo marami akong gagawin. Okay, hintayin lang po nating maluto itong latik. Then, after 20 minutes, so, nagbuo na itong latik natin. So, ang gagawin natin dito, hintayin natin medyo mag-brown pa. Siguro mga 3 minutes or 5 minutes pa ito. Then, ngayon, ito na po yung color na kailangan natin sa ating latik. Turn off na natin yung heat kasi mainit pa yung oil kaya medyo magdadark pa ng konti ito. Then ngayon, meron po tayo dito yung steamer na i-prepare ko na. Niline ko lang ng cooking paper. Then ngayon, ang gagawin po natin, so narito yung ating latik. So kukuha tayo ng oil ng latik. Then irarab po natin itong ating cooking paper na nilagay natin dito sa steamer. So, dito po natin i-steam yung ating kalamay dough. So, para hindi manikit, inirab lang natin ng oil na galing doon sa latik. Pero kung gusto nyo naman, pwede rin po tayong gumamit ng cake mold katulad nito. So, dito natin ilalagay yung kalamay dough. Then, ilalagay natin dito sa loob ng steamer. At pwede po natin dito steam. Okay, kaya lang, ito na yung nakasanayan ko, kaya ganito ang ginagawa ko. Kasi para madaling maluto yung kalamay dough. Okay. Then ngayon, meron po tayo ditong glutinous rice flour. So, dito lalagyan natin ng 2 tablespoons of white sugar. So, hindi niya kailangang maging masyadong matamis. Kasi ilalagay pa natin dito sa syrup. Then dito, unti-unti nating lalagyan ng coconut milk. Pwede ring water lang ang gamitin natin. Okay. Unti-unti natin lalagay yung coconut milk. Hanggang sa makuha natin yung consistency ng kalamay dough. So, kailangan kasi kamayin natin ito para makuha nating mabuti yung
tamang texture o consistency ng dough na kakailanganin natin sa kalamay. Okay, then ngayon ito po yung kakailanganin nating consistency ng kalamay dough. Ito rin po yung ginagawa nating bilo-bilo or palitaw. So kaya po para doon sa mga nagtatanong sa atin na naninirahan dito sa Japan na hindi alam kung ano yung glutinous rice flour. So ganito po yung lalagyan niya. Okay, maraming iba't ibang klase, kaya lang ito yung pinakamagandang gamitin. Okay. So ang gagawin po natin ngayon, so narito yung ating steamer. Then dito ilalagay natin yung kalamay dough. So ayusin natin dito. Pagpantayin lang natin yung kapal niya. Then, lulutuin po natin ito for 20 to 30 minutes. Okay. Steam natin. Then, ngayon, i-check po natin itong ating dough, kalamay. So, after 30 minutes, so, okay na po ito. Ang gagawin natin. So, i-turn off na natin yung heat. Then, hahanguin na natin. Then, dito po, meron tayong isang tray. So, ang gagawin natin, ilagay natin dito yung kalamay dough. So, hintayin natin mag-cool down. Then, ngayon po, ang susunod natin gagawin, so, gagawa po tayo ng syrup. Then, meron tayo dito yung syrup ng langka o jackfruit. So, lagay natin dito. So, bali, 1.5 cups. Then, lagyan po natin ng 2 cups of white sugar. Okay. So, lulutuin po natin ito hanggang sa makagawa tayo ng syrup. Then ngayon, after 10 minutes, i-check natin yung syrup na ginagawa natin. So, inilagay na rin natin itong dahon ng pandan. Then, dito po ilagay natin yung ating jackfruit o langka. Then, 1 teaspoon of vanilla extract. So, hintayin natin ito ng mga 10 minutes pa para yung jackfruit, parang minamatamis natin yung jackfruit dito. Okay? Okay. So, ngayon, after less than 10 minutes, so, okay na po itong ating syrup. Then, i-turn off na po natin yung heat. Then, ang gagawin natin dito, hintayin lang natin mag-cool down. Then, before natin gamitin ito, alisin natin yung dahon ng pandan. Okay. Then, ngayon po, narito na yung ating kalamay. After na nag-cool down, pati na rin itong ating syrup. So, nag-cool down na siya. Then, narito po yung ating latik. Then, ngayon, ang gagawin natin, so, ito yung kalamay dough natin. So, hindi naman siya dumikit doon sa cooking paper.
So, gugupit-gupitin po natin. Then, itong scissor, so, ilalagay natin dito, basain natin dito sa syrup. So, yung magugupit po natin, lalagay lang natin dito sa syrup. Okay, tutuloy-tuloy lang po natin yung ganitong process hanggang sa matapos nating magupit lahat ito. Then ngayon po, narito na yung ating kalamay after na napaggupit-gupit natin dito sa syrup. Then meron po tayo ditong serving plate. Then, narito po yung ating latik. So, lagyan natin dito sa pinaka-top. Pwede na po natin itong iserve at kainin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating kalamay latik with syrup. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!